hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the air as the waters flow over the sea. See our heart and we move anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. And know we of you, we're surrounded by many who have crossed the river before. And this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. 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 Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy and we need your grace today. Hear us as we pray. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Diyos na buhay sa hapon na ito. At minsan pa ating palakpakan ang ating Panginoon, mga kapatid. At purihin lamang ang ating Diyos sa kanyang mga ginawa sa buhay niya sa atin, sa kanyang pag-iingat, sa mga pagpapala na patuloy na ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Tunay na napakabuti ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. At isang mapagpalang hapon po muli sa inyo mga kapatid. At ngayon ay tayo ay magdaraos ng gawain para sa mga kabataan. At naniniwala ako na ang bawat isa ay pinagpala kanina. Amen? Amen. Hallelujah. Pinagpala tayo sa mga salita ng ating Panginoon.
sa mga awitin, sa lahat ng mga napakinggan natin mga kapatid, ay tunay na tayo ay may tinanggap sa ating Panginoon. Kaya sa hapon na ito, tayo muli ay makikinig ng salita ng ating Panginoon at bago yan, tayo ay mag-aawitan muna sa ating Panginoon ng mga makalangit na awitin. Hallelujah. At inaanyayahan ko po kayong lahat na kayo'y tumayo at muli isang kagalakan na makapiling namin ang Bar Robert, mga kabataan sa Ocampo ay tunay napakabuti ng ating Panginoong Diyos sa atin na hindi niya tayo pinabayaan. Hallelujah. At bago tayo manalangin, tayo ay umawit muna sa ating Panginoon. Awitin natin ang kalooban mo. Amen. Hallelujah. Tunay na ang kalooban lamang ng ating Diyos ang mangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Yun daw ang ating patuloy na idinadalangin sa ating Panginoon. Not my will, but your will, Lord. Amen. Sa lahat ng ating mga pagdidesisyon sa buhay, pagpili, o ano paman, bagamat kung minsan tayo yung nasusunod, pero ating pagkatiwala sa ating Panginoon at hayaan na ang kalooban niyang masunod sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Amen. Purihin ka, Panginoon. Minsan pa, sabay-sabay nating awitin, mga kapatid. So good. Sa'yo, O Diyos, ako'y lumalapit. Yes, Lord. Kaming lumalapit, Panginoon. Naroon ang pagpapakumbaba ng bawat isa, Panginoon. Naroon ang pagsamba sa iyo, Panginoon. At pagkilala na Ikaw ang Diyos na aming pinaglulukuran. Hallelujah. Yes, O God. Minsan pa, yes, O God. Sa iyo, O Diyos, ako'y lumalapit. Sumasamba at dumadalangin. Ang kalooban mo ang mangyari sa buhay ko. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari sa buhay ko, Diyos. Pagkat hangad ng aking puso na Ikaw ay masamba, madakila at maitaas. Yes, O God. Ikaw ay madakila at maitaas, Panginoon. Nais ko sa'yo ay isuko. Handa ba kayo, mga kapatid, na isuko sa ating Panginoon ang mga bagay na pumipigil sa atin para tayo magpatuloy sa paglilingkod, di ba? Ating ipagkatiwala lamang natin sa ating Panginoon ang lahat ng mga bagay. At siya na ang bahala, mga kapatid, na kumilos sa atin. Amen. Hallelujah. Maganap ang nais mo, Panginoon. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari sa buhay ko, Diyos. Pagkat hangad ng aking puso na Ikaw ay masamba, madagilisan ka, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Hallelujah. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari sa buhay ko, Diyos. Pagkat hangad ng aking puso na Ikaw ay masamba, madakila pagkat hangad maitaas. Pagkat hangad ng aking puso
itaas sa hapon na ito, Panginoon. Hindi lamang sa hapon na ito, kundi sa bawat oras, araw na lumilipas, Panginoon. Sa buhay ko, Diyos, pagkatanggap ng aking puso na ikaw ay masamba, madakila at ang ikaw ay masamba, ang ikaw ay masamba. So God, hallelujah. Yes, so God. At may taas, hallelujah. Yes, so God. Salamat sa ating Panginoon, hallelujah. Hangad ng ating puso ay masamba at maitaas ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi ang kalooban ng bawat isa sa atin, kundi ang kalooban ng ating Panginoon ang siyang patuloy na masunod sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. Bagamat kung minsan ay naroon tayo ay bilang tao, matigas ang ating mga ulo kung minsan, di ba? Ngunit kung minsan inaantay pa natin na tayo ay makaranas ng anong mga bagay. Di ba bago natin ma-realize na dapat pala sinunod ko ang kalooban ng Panginoon sa aking buhay. Di ba? At nawa, patuloy tayo na dumalangin sa ating Panginoon. Patuloy tayo na makinig ng kanyang mga salita. Sapagkat kapag tayo ay naroon, malapit ang ating sarili, tayo ay naroon sa naroon kasigasigan, naroon sa kalakasan, naroon sa kagalakan na maglingkod sa Panginoon, ay makikita sa bawat isa sa atin ang paggawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Hindi man natin sabihin sa kung kanino man ay na kung paano ka lumakad dito sa mundo, kung paano nakikita ka ng mga tao sa labas, ay makikita kung ano yung buhay na tinanggap natin sa ating Panginoon. Kung ano yung mga bagay na patuloy natin na napapakinggan dito sa iglesyang ito, mga kapatid. Hallelujah. Iyayahan ko na bawat isa na tayo dumulog sa panalangin, ating iyuko ang ating ulo sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Taas ka, Panginoon, sa hapon na ito, sa iyong kamanghamanghang gawa, sa iyong makapangyarihang manggawa sa buhay namin. Hallelujah. At sa hapon na ito, Panginoon, kami muli lumalapit sa iyo na naroon ang pagpapakumbaba, Panginoon. Walang hanggan kaming magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Di masukat ang kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Na kung paano kami ay noon ay naroon, Panginoon, sa mga gawang, mga makamundo, Panginoon, ay kami inalis mo, Panginoon, at kami dinala mo sa dakong ito, Panginoon, na upang sundin ang iyong kalooban, Panginoon, upang ikaw aming paglingkuran, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat ito ang aming trabaho, Panginoon, bilang mananampalataya, ang siyang paglingkuran ka, Panginoon. Ikaw ang aming purihin, Panginoon, at ikaw ang aming sambahin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, Panginoon, sa hapon na ito, dinadalangin namin na kami samahan mo, Panginoon, sa buong maghapon na ito, Panginoon, na aming gawain. Bagamat kanina ay kayo nakapiling namin. Naniniwala kami, Panginoon, na kami, na ika'y kapiling namin sa hapon na ito. Nakatatagpuin mo, Panginoon, ang mga panalangin ng bawat isa, Panginoon. Hindi ko man alam kung ano ang mga pangangailangan nila, ngunit ikaw ang Diyos na nakasisiyasat ng aming mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng nilalaman ng aming mga puso at isipan, Panginoon, sa hapon na ito. Kung ito, Panginoon, ay kalooban mo, ito'y mangyari nawa, Panginoon. At kung ito ay may mga ilan na mga pag-aalinlangan, doubt sa aming mga puso, ikaw nawa ang magbigay, Panginoon, ng kasagutan
kaliwanagan, Panginoon, kung mayroon man sa amin ng mga katanungan na nagpapagulo sa aming mga isipan. Panginoon, gawin mo nawa pong kasangkapan ang aming kapatid sa hapon na ito sa Brother Gideon, na siyang gagamitin mo, Panginoon, na magdi-deliver ng iyong mga salita, na sa aming mga nakalipas na araw na naroon, ng mga ilang bagay na gumugulo sa aming mga isipan, ay gagamitin mo ang aming kapatid upang ito'y katagpuin mo, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo po siya, Panginoon, na pagpalain. Patuloy mo po siya, Panginoon, na palakasin, Panginoon. Hallelujah. At gamitin sa ministeryong ito, Panginoon. Hallelujah. Para sa mga kabataan. Na kung paano, Panginoon, kami nagpasimula noon, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Sa murang edad ay naroon, Panginoon, na patuloy na pinapalakas mo mga kabataan narito, Panginoon. Nang sa gayon ay maabot din, Panginoon, ng mga marami pang mga kabataan, mga tao, Panginoon, na nais na makilala ka ng lubusan, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Panginoon, kung ikaw man po ay nasumpungan mo kami sa mga ilang kakulangan, mga kabiguan, mga bagay na hindi maunawaan, Panginoon, ay nawa, ay lagpasan mo po ito, Panginoon, at ang makita mo ang puso ng bawat isa, Panginoon, na handang makinig ng iyong mga salita, handang magpatuwid sa iyong mga salita, Panginoon. Amen. Hallelujah. At maging punuin mo po, Panginoon, ang aming mga sisidlan ng iyong mga salita sa hapon na ito. Lord, we worship you. We praise you, Lord. Hallelujah. Kaya patuloy ka naming pinupuri. Kaya ang lahat ng pagsamba, lahat ng pasasalamat, pagdakila, ay amin lamang pong ibinabalik. Ito'y sa pinakamataas na papuri at pasasalamat sa dakila makapangyarihang pangalan. Sa pangalan mo lamang, aming Panginoong Kristo. Everybody says Amen. Amen. Hallelujah. Minsan pa ating palakpakan ang ating Panginoon, mga kapatid. At malaya na po kayo makakaupo. Ay, tayo umawit pala, mga kapatid. Pamanin. Tayo umawit, mga kapatid. Tayo umawit muli sa ating Panginoon. Hallelujah. Awitin natin ang di ka nagkulang. Hallelujah. Hindi ba nagkulang ang ating Panginoon? Hallelujah. Mula kanina, sa mga nakalipas na araw, sa bawat pakikinig ng ating mga salita, ay naroon, ay sobra-sobra pa yung tinatanggap natin sa ating Panginoon. Di ba? Kinakailangan lamang natin na siyasatin natin ang ating mga puso, ang ating mga sarili. Amen. Hallelujah. Sapagkat ang Diyos, sabi nga dyan, ikaw lang ang pag-asa ko. Wala tayong ibang pag-asa, mga kapatid, kung di ang ating Panginoon lamang. Kung kailangan natin ng comfort, kailangan natin ng kapag tayo may mga pinagdaraanan, nais natin na ilabas lahat ng sakit, ay ating kausapin, tayo lumapit sa ating Panginoon sapagkat siyang nagbibigay sa atin ng comfort, siyang ang Diyos na makikinig sa atin. Di ba? Hallelujah. Minsan pa awitin natin. Amen. Hallelujah. So God, ikaw lang ang pag-asa ko. Tanging ikaw ang buhay ko. Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo sa amin walang hanggan. Inibig mo kami
natin muli sa verse 1. Hallelujah. Ikaw lang ang tunay, mga kapatid, na ang pag-asa natin ng ating Panginoon. Ngunit minsan bilang tao, hindi natin maiwasan na mag-worry, di ba? Di natin maiwasan na magkaroon ng mga doubt sa ating sarili. Bilang tao, naroon tayo sa kahinaan ng ating mga sarili. Ngunit kapag tayo'y naging, tayo'y lumapit sa ating Panginoon, ating siniyasat ang ating mga puso, at tayo'y nagpakumbaba sa Kanyang harapan, ay doon natin makikita, hallelujah, ang kamangha-mangha na gawa ng ating Panginoon. Hallelujah. Yes, so God, sapagkat siya ang Diyos na unang umibig sa atin noon pa man, mga kapatid. He is our first love. Hallelujah. Hallelujah. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Pag-ibig mo, Panginoon, hallelujah. Pandakila ka, hallelujah. Panginoon, dakila ka, tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang minsan pa, Panginoon, dakila ka, tapat kailanman. Panginoon, dakila ka, tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang kahit kailan. Hallelujah. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa amin, laging lahat. Ang pag-ibig mo sa amin, walang hanggan. Inibig mo kami saan pa, kahit kailan. Hallelujah. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa amin, laging lahat. Ang pag-ibig mo sa amin, walang hanggan. Inibig mo kami noon, Yes, so God. Inibig mo kami noon pa man. Inibig mo kami noon pa man. Yes, so God. Hallelujah. Di ka nagkulang, Panginoon. Hallelujah. Tunay na dakila ka, Panginoon. Ika'y dakila at tapat sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Inibig mo kami noon pa man, Panginoon, na kahit kami ganito, Panginoon, kung minsan naroon sa mga kahinaan, Panginoon, may mga bagay na nagagawa na hindi mainam sa iyong harapan, Panginoon. Patuloy na ika'y laging nariyan, Panginoon, na siyang Diyos na nagpapatawad sa aming mga nagagawang mga pagkakamali. Hallelujah. Kaya Panginoon, kaya aming patuloy na pinapasalamatan. Hallelujah. Narapat lamang, Panginoon, na ika'y maitaas sa hapon na ito. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon.
At malaya kayo at mga kapatid, kayo muna po mga kaupo sa hapon na ito. At ating palakpakan ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. At kung may nais man po mga kapatid na magbigay ng handog awit, at wala naman po sa akin nagbigay ng papel, even for song of special song and testimony. At kung wala, tayo na po ay darako sa awitan, di ba? Handa na ba kayo mga kapatid na umawit sa ating Panginoon? Amen. Parang hindi pa kayo ready May nakalimutan ba ako? Ayaw pala. Sige, pasensya na kayo mga kapatid. So dapat nagdirekta na ako sa praise and worship. Gayon pa man, ay at least nakaupo muna kayo para nakapagpahinga. Di ba? But anyway, ating palakpakan ang ating Panginoon at inaanyayahan ko muli kayo na tayo tumayo. Kayo, pinaupo ko muna mga kapatid para mayroon kayong sapat na kalakasan. Di ba? Baka mamaya mangalay na kayo. Wala na yung kagalakan sa mga puso niyo. Umawit kasi iniisip niyo, parang gusto ko nang umupo. Kaya pala, ang galaw-galaw na ng paa niyo, di ba? So, tayo umawit sa ating Panginoon. Ating siyang awitan muli sa hapon na ito, mga kapatid. Handa na ba kayo? Amen. Hallelujah. Awitin natin ang kamangha-mangha. Sunod, higit sapat na at higit pa. Amen. Tayo ay nagkatipon sa hapon na ito, hindi sa kanino man, kundi sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Hallelujah. Awitin natin mga kapatid. Hallelujah. Yes, Lord. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ang kapiling tayo. Mula ng pag-asa, mula ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang ating katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay na nagagalak sa indak ng papuri sa'yo. Sabay-sabay nagagalak sa awiting iaalay sa'yo. Kamangha-mangha, kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal kong lubos. Aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Minsan ba kami ay nagkatipon? Kami ay nagkatipon. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, oh God. Ang lahat ay nagdiriwang. Kapiling natin ang ating Panginoon sa hapon na ito. Hallelujah. Kaya walang dahilan upang hindi tayo umawit, upang hindi tayo sumayaw sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ano man ang ating katayuan, tayo'y kanyang inibig ng lubusan. Amen. Amen. Sabay-sabay na nagagalak sa indak ng papuri sa iyo. Sabay-sabay na nagagalak sa awiting inaalay sa iyo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal kamangha-mangha. Hallelujah. Hallelujah. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit
katulad inuhos, kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal. Awitin natin, sapat na at higit pa, hallelujah. Di mga, hallelujah. Huwag daw tayong mangamba, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ba tayo nangangamba? Di ba? Pagpapala ng ating Panginoon ay laging laan. Hallelujah. Patuloy lamang natin na sampalatayanan, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Iyak ang Diyos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastol, hindi nagkukulang sa pagkain. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaakaw sa pagkain. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Minsan pa, di mangangamba. Amen. Hallelujah. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y. Yes, Lord. Hallelujah. Tatakot sa pangalan, pagkat naririyan ka palagi. Di matitig sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Yes, oh God, hallelujah. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay, oh, napakabuti ng ating Panginoon. Ikaw ang aming pastol, hindi nagkukulang. Hallelujah. Ang biyaya mo sagana at umaapaw sa pagkain. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa. Ikaw ang aking pastol, na hindi nagkukulang. Hallelujah! Ikaw ang aming pastol, hindi magkukulang sa pagkain. At higit pa, biyaya mo sagana at umapaw sa pagkain. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Sapat na, hallelujah. Wala nang ang mahiling pa, wala nang ang ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Kamangha-mangha, kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumungkol. Di karapat dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, aming itatanghal, aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Yes, oh God, hallelujah. Aming itatanghal ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Sapagkat walang ibang pangalan ang ibinigay sa silong ng langit, kundi ang isang pangalan mo lamang, aming Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Yes, so God, tayo patuloy na umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Yes, so God. Tunay na sa awitin na yan, mga kapatid, naroon, kapayapaan ay nagmumula sa ating Panginoon. Di ba? Hindi ang mga bagay na narito sa mundo, ito'y mga literal lamang. Ito'y mga bagay lamang na dito lamang ito sa lupa. Bagamat kung ito'y nakakapagbigay sa atin ng, sabi nga kanina, ito'y nakakapagbigay sa atin ng happiness. Di ba?
Ang mga bagay na ito ay temporal lamang, mga kapatid. Ngunit ang salita ng ating Panginoon ay hindi magwawakas kailanman. Hallelujah. Tunay na laging bago ang salita ng ating Panginoon. Mula noon hanggang ngayon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, so God. Tayo mawit, mga kapatid. Awitin natin ito na nagmumula sa ating mga puso. Amen. Hallelujah. Kapayapaan nagmumula sa'yo, yes, O God. Kaligayahan na kamit sa piling mo. Minsan pa kapayapaan nagmumula sa'yo. Hallelujah, you're so good. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Kapayapaan. Hallelujah. Yes, O God. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kamit sa piling mo. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala ang puso ko sa piling mo. Yes, O God, wala nang papantay. Wala nang papantay sa'yo. Nag-isang Panginoon, kaya ang naisin ang puso ko, kaya ang naisin ang puso ko sa piling mo. Hallelujah. Yes, O God. Oh Diyos, yes, O God. Awitin natin. Hallelujah. So good.
nating damhin ang presensya ng ating Panginoon, mga kapatid, habang inaawit natin ang awit na ito. Hallelujah. Awitin natin sa chorus, mga kapatid. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Sa lahat ng oras, Panginoon, ika'y nariyan para sa aming Panginoon. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Jesus. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Yes, O God, ika'y dakila, tunay na dakila, Panginoon, sa lahat, sa mundo, Panginoon, sa lahat, Panginoon. Hallelujah. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay sapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilas, di nagbabago. Hallelujah. Tunay na di nagbabago ang ating Panginoon. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Aming sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Hallelujah. Magliwanag ka, Panginoon. Hallelujah. Sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat ika'y hindi nagbabago, Panginoon. Sa lahat ng Panginoon, sa lahat ng oras, Diyos ka sa amin, Panginoon. Hallelujah. Yes, O God. Wala nang hanapin pa. Hallelujah. Yes, O God. Kundi mamalagi sa piling. Hallelujah. Aming Ama. Hallelujah. You're so good. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ang puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang
mamalagi sa piling mo. Aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Nag-isang Panginoon, kaya ang naisin ang puso ko. Kaya ang naisin ang puso ko. Kaya ang naisin ang puso ko sa piling mo. Yes, so good. Hallelujah. Kaya ang nais ng aming mga puso, Panginoon, ay masa presensya mo, Panginoon. Hallelujah. Sa piling mo, Panginoon. Hallelujah. Tunay ng kapayapaan, ang tunay na kagalakan ay aming matatagpuan sa iyo lamang. Hallelujah. Purihin ka, itaas ka, Panginoon. Pasalamatan ka. Hallelujah. Kaya amin lamang, Panginoon, na ibinabalik ang mga awitin na ito, Panginoon, sa nag-iisa at tapat mong pangalan. Sa pangalan mo lamang, aming Panginoon Yesu Kristo. Everybody says Amen. Hallelujah. Amen. At minsan pa ating palakpakan natin ang ating Panginoon. At hindi na po ako magpapaawit, mga kapatid. Akin na pong direktang ibinibigay sa ating kapatid Bergie dyan. God bless you, Brother Joshua, at sa ating lahat, mga mahal na kapatid. Hallelujah. At hindi na ako magpapakalaon pa. Maraming salamat sa inyong oras, mga mahal na kapatid. Tayo dadako na sa ating tatalakayin sa hapon na ito. Okay, let us open our Bible sa Book of Colossians, chapter 1, verse 12. Colossians chapter 1, verse 12. Sa Tagalog, Sister Ann. Na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng banal sa kaliwanagan. Amen. Verse 13. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Verse 14. Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Verse 15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. 16. Sapagkat sa Kanya'y nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya ukol sa Kaniya. Last verse. At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kaniya. Let's say amen to this word, mga mahal na kapatid. Hallelujah. Samahan niyo ako sa pagyuko. Tayo'y manalangin. O dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po muli, Panginoon, ay nasa iyong harapan. Nakayuko ang aming mga ulo, maging man ang aming mga puso. Nagpapakumbaba, Panginoon, na minsan pa ay ang mga salita mo na aking napaghandaan at ibabahagi sa aking mga kapatid ay pagpalain, Panginoon. Bigyan mo po, Panginoon, naway ang mga salita na ito ay bigyan mo ng kapahayagan sa bawat isa sa amin. Daluyan mo, Panginoon, ng iyong kapahayagan.
bigyan ng wisdom and knowledge upang lalo naming maunawaan ang iyong mga salita, Panginoon. Muli ay hinihiling namin ang iyong paggabay sapagkat hindi namin kaya sa aming sarili lamang. Kaya Panginoon, rinirely namin sa iyo ang lahat ng ito, ang aming expectations sa hapon na ito, Panginoon. Bagaman kami ay mga kabataan pa lamang, ay naroon po, Panginoon, ang desire namin, ang kalaguan, Panginoon Diyos, at ang kauhawan namin. Hallelujah. Tignan mo muli ang aming puso, linisin mo ang aming kaluluwa, Panginoon, and renew our mind in front of you and in your presence. Ikaw po, Panginoon, ang magpala sa bawat isa sa amin at ipinagtitiwala ang lahat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Alat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. At makakaupo na po ang bawat isa, mga mahal na kapatid. So, naalala nyo yung announcement ko doon sa youth, sa GC, doon sa youth. Marahil nakalimutan ni Brother Joshua na isang awit for opening at pakatapos ng opening na awit ay prayer at pakatapos dadako na sa praise and worship kapag walang nagbigay ng papel para sa testimony and song offering. So ngayon ay walang nagbigay ng papel, mga mahal na kapatid. So next time, magpapaalala ulit ako sa GC para next Sunday ay maging prepare. O kaya naman hindi na kailangang paalalahanan, mga mahal na kapatid. Mag-prepare na tayo ng ating mga patotoo. Pero kung wala, huwag niyong pilitin, huwag kayong magkikwento. Kasi iba ang kwento sa testimony. Marahil nandun yung kwento pero ibang tinutukoy ko. Kaya tungo tayo, mga mahal na kapatid. So ang ating pagtatalakay sa hapon na ito na naihanda ko ay pinamagatan kong God's Plan and Program. Dahil titingnan natin, mga mahal na kapatid, kung ano ba yung plano ng Panginoon. Ito ay hindi naman ito yung malalim na teaching. Tayo ay magtatalakay patungkol sa mga basic teaching patungkol sa plan of God and His program. Dahil pauna pa man, mga mahal na kapatid, bago palalangin ang lahat ng nakikita natin at hindi nakikita, ang Diyos ay meron ng programa, mga mahal na kapatid. Nagbibigay na siya ng program sa atin at meron na siyang paunang plano. Okay, titingnan natin sa Genesis chapter 1, verse 1 to 3. Hallelujah. At nawa ay samahan ninyo ako sa hapon na ito. Titingnan natin ito at ito ay naitalakay na sa atin. Kung inyong matatandaan, si Brother Richard ay nagtalakay patungkol sa God's management. At nadaanan itong Genesis chapter 1, verse 1 to 3. At ganoon din si Brother Ryan, nagtalakay patungkol sa ulan. At nabanggit din ito, mga mahal na kapatid. At may kinalaman sa management. At ngayon naman ay dudugsangan natin ng God's program. Na hindi nangyayari ang isang bagay, mga mahal na kapatid, kung walang prinograma ang Diyos. Katulad ng na example kanina, yung games na Super Mario. At natutuwa ako kasi nandun yung Colossians chapter 1 na banggit kanina. Pinakita ko nga kay Brother Jongjong. At ito yung main verse natin. At nabanggit din yung example patungkol sa predestined. At yun ay may kinalaman din sa program, mga mahal na kapatid. Ang pagkakaroon ng predestined. So sa Genesis chapter 1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So yung pinakauna, mga mahal na kapatid, ay ang time. Nagkaroon ng panahon. Bago pa man lalangin ng Diyos ang lahat, siya ay hindi nasasakupan ng oras at panahon, mga mahal na kapatid. Hindi siya nasasaklawan ng kahit na anumang matter, kahit na anumang elements patungkol sa na nakapaloob sa oras. So ang pinakauna ay oras. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nagkaroon na ng matter, mga mahal na kapatid. In verse 2, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasababaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasababaw ng tubig. So magpapasimula na magkaroon ng programa dito, mga mahal na kapatid. Ang una ay ginawa ng Panginoon, nagkaroon muna ng lupa, nagkaroon ng matter. Sa verse 3,
At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. So yung panahon o yung time na may pasimula, mga mahal na kapatid, bagamat na doon na yung panahon, ginawa ng Diyos para magkaroon ng bilang. Ito ay program, mga mahal na kapatid, para magkaroon ng bilang, hinati niya yung liwanag at ang dilim. Kaya nagkaroon na ng bilang. Kaya nga 2023 na ngayon, hindi natin mabibilang ito kung walang liwanag at dilim. Tama? Walang 365 days. Walang 365 nights. 'Di ba? Kung hindi hinati ng Diyos ang liwanag at ang dilim. Sa verse 4, at nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, at iniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Hallelujah. So nagkaroon ng time, matter, at pagkatapos mga mahal na kapatid, ay magkakaroon ng mga buhay sa Genesis 1 verse 20. At bago yan, tingnan natin kuha muna tayo ng quotation kay Brother Branham sa the table, mga mahal na kapatid. Sister Ann, paki-search, notice before there was a palm tree. Notice before there was a palm tree. So hindi na ako nakagawa ng PowerPoint, mga mahal na kapatid, kasi sobrang wala talagang panahon na makagawa na ng PowerPoint. Sobrang busy. From Monday to Friday. Supposedly ako yung worship leader kanina, pero sabi ko kay Brother Billy nung Wednesday, hindi ko kaya. Kasi nagkasabay-sabay yung mga ginagawa. At ayaw ko naman na i-pressure yung sarili ko kasi baka hindi na pagpapala ang maranasan natin, mga mahal na kapatid. Notice, before there was a palm tree. So sisikapin ko din na mapabilis ito, mga mahal na kapatid. At kaunti lang naman talaga yung naihanda ko sa araw na ito. So basa tayo ng quotation. Notice, before there was a palm tree to grow in the earth, there had to be an earth first. Or there had been no palm tree to grow. Is that right? If you believe in divine healing, the power of God, before there there's something created that desire in your heart. Ba? So pinapatungkulan dito, mga mahal na kapatid, na bago pa man magkaroon, mga mahal na kapatid, halimbawa tukoy na lang tayo doon sa literal na binanggit ni Brother Branham, before there was a palm tree, kinakailangan mo nang may nauna sa kanya para tumubo yung palm tree na yon. At ganoon din dito sa pangalawang paragraph, if you believe in divine healing, diba? Bago ka magkaroon ng kagalingan muna, kinakailangan meron ka munang desire na gumaling. Diba? At ganoon, mga mahal na kapatid, nagmamanifest ang programa ng Diyos. Kinakailangan ay laging mayroong nauuna. Katulad na lamang nito, kapag hindi magkakaroon ng tubig kung wala itong baso. Diba? Napaka basic lamang na pagpapaliwanag, pero marami kang pwedeng mapulot. Bago mangyari ang lahat, kinakailangan mayroon muna. Ganon din sa ating mga ginagawa, mga mahal na kapatid. Bagat tayo nagkakaroon bago natin ginagawa ang isang bagay, kinakailangan mayroon munang nauna sa ating isipan. Diba? Kung kaya nga ang kasalanan, bago nagkaroon ng kasalanan, mayroong nangyari muna bago nagkaroon ng kasalanan. Kaya focus kayo doon sa title ko, God's Plan and Program. At hindi tayo lalayo doon sa program na yon. Sunod na babasahin natin quotation, our bodies was on the earth before. Our bodies was on the earth before, yeah. So, kaunting introduction lamang. Paragraph 32, our bodies was on the earth before
there was any light there. So nagkaroon na pala, mayroon na tayong mga bodies noon, mga mahal na kapatid, at ang unang nalikha, mga mahal na kapatid, ay ang ating theophany body of a man. Before there was any light there, any life here, or anything, that calcium, potassium, petroleum, and cosmic light, ito na yung periodic table. Diba? Bago nagkaroon ng mga ng mga elements doon sa periodic table. Ilan bang elements sa periodic table? 118. Diba? 118 ang elements sa periodic table. At bago pa man nagkaroon ng calcium, mga mahal na kapatid, potassium na tinutukoy dito, ang anumang elements ay mayroon na tayong katawan. Ba? Naniniwala ba kayo diyan? There was a body before, mga mahal na kapatid. Hallelujah. So, katulad na lamang sa ating mga physical na kalagayan bago linikha ng Diyos ang ating katawan, ang ating mga buto, nagkaroon na muna ng calcium para kapag nagkaroon ng sakit yung ating mga buto, mga mahal na kapatid, ay mayroong calcium. Nandiyan yung calcium. Kapag nanghihina yung tuhod, nandiyan yung potassium. Diba? Mga naunang bagay. May mga naunang bagay, mga mahal na kapatid. Next, basahin natin ang Genesis chapter 1, verse 9. Balik tayo sa Bible. At sinabi ng Diyos, mapasyan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at lumitaw ang katuyuan. Sunod-sunod lang. Hanggang 13. Verse 11. Verse 10. Tama. At tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat. At nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, pananim, nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kaniyang pagkakahoy, nataglay ang kaniyang binhi sa ibabaw ng lupa, ang nagkagayon. So lahat ng nais ng Diyos ay pinangyayari, mga mahal na kapatid. At ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim, na nagkakabinhi ayon sa kaniyang pagkapananim. At ng punong kahoy na namumunga, nataglay ang kanyang binhi ayon sa kanyang pagkakahoy. At nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw. So mayroon nandoon palagi, mga mahal na kapatid, yung panahon. So sa atin bilang Kristiyano, nandyan, parang kaya nga mayroong kasabihan ng buhay ng isang tao, ang cycle ay parang gulong. Diba? Parang gulong. Minsan ikaw ay nasa ilalim, minsan ikaw ay nasa ibabaw. Diba? Kaya nga nagkakaroon din tayo ng mga ganyang bagay. Minsan nasa pagsubok, minsan wala sa pagsubok sapagkat mayroong panahon, mga mahal na kapatid. Talon tayo sa verse 20. At sinabi ng Diyos, bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. Hanggang 25. At nilikha ng Diyos ang malaking hayop sa dagat at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw na ibinukal na sagana ng tubig ayon sa kani-kaniyang uri at ang lahat na may pakpak na ibon ayon sa kani-kaniyang uri at nakita ng Diyos na mabuti. So yung una nating nakita, mga malapatid, try to look at this. Una, nagkaroon ng time, karoon ng matter, nagkaroon ng buhay, at mayroong kanya-kanyang uri. Nagkaroon ng kanya-kanyang uri, mga mahal na kapatid. At yung kanya-kanyang uri na yon ay kinakailangan ay nasa tamang kalagayan. Diba? Kaya nga ang pinaka popular na ginagawa ng kaaway ay ang pinipervert niya yung mga bagay na likha ng Diyos na nasa tamang kaayusan, nasa tamang uri. Katulad na lamang ng alimbawa yung mga hayop, mga mahal na kapatid, na nagkakaroon ng
ano ba yung tawag doon? Hybrid. Yung pagkakaroon ng hybrid, may term doon bukod sa hybrid. Di ba? Yung zebra, o kaya yung tiger saka yung lion, hindi nasa uri, pero gumawa ang tao ng hybrid, mga malapatid na hayop, kaya ang nangyari, naging liger. Di ba? Sinira ng kaaway yung nasa programa ng Diyos. Kaya nagkaroon ng ganong mga bagay. Kaya sino yung mga hybrid dito? Sa totoo lang, mga malapatid, simula nung nagkaroon, mga malapatid, ng pagkakasala, doon pa lamang, sa pasimula pa lamang kay Cain, o nagpasimula kay Noah, mga malapatid, sa lahi ni Noah, doon sa kaniyang mga anak, nagkaroon na ng hybrid. Yung mga yung mga Sethites, mga malapatid, yung lahi ni Seth ay nagkagusto doon sa mga Canaanites, mga lahi ni Cain, dahil ang mga lahi ni Cain ay magaganda. Nakasulat yan sa Biblia. Kaya doon pa lamang nagkaroon na ng mga hybrid. Pero ang unang naging hybrid ay ang si Cain, mga malapatid, syempre. At tayo ay naging bunga. Kaya hindi na natin matukoy ngayon kung sino yung totoo. Doon pa lamang sa mga anak ni Noah ay naputol na yung mga pure na anak ni Eva at ni Adan. Naputol na doon, mga mahal na kapatid. So, ayaw ng Diyos ng mga ganiyang bagay. Mahirap pala kapag nasa notes mo lang yung dapat talaga, nag-PowerPoint ako. Okay, sa 21, at nilikha ng Diyos ang mga malalaking hayop, 22 na tayo. At mga binasbasan ng Diyos na sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at inyong punuin ang tubig sa mga dagat at magpakarami ang mga ibon sa lupa. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw, next verse, at sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga may buhay na kinapal ayon sa kaniyang uri ng hayop at ng mga kinapal na umuusad at mga ganid na lupa ayon sa kaniyang uri at nagkagayon. Last, at nilikha ng Diyos ang ganid sa lupa ayon sa kanyang uri at ang hayop ayon sa kanyang uri at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kanyang uri at nakita ng Diyos na mabuti. So, mayroon tayong bagay na nakikita din dito. Diba? Ang Diyos nakita niya na mabuti. Nakikita din natin na ang paglikha ng Diyos ay nasa kaayusan, may programa at nasa uri, mga mahal na kapatid. So tayo mga Kristiyano, mayroon din tayong uri. Diba? Sabi nga, kadalasang naririnig ko sa mga simbahan ay hindi tayo mga manok. Kadalasan naririnig ko din yung kwento ng agila. 'Di ba? Yung uri, yung sisiw na agila ay napunta sa inahing manok kasama yung mga sisiw ng manok. At habang lumalaki ay nakikita nung agila na hindi siya doon, hindi niya kauri yung mga kasama niyang sisiw. 'Di ba? Sa una pa lang, napakapangit nung agila kumpara doon sa mga sisiw. Pero habang tumatagal, mas lalong nakikita ang tunay na taglay ng isang agila, yung taglay niyang kagandahan. So ganun ang Kristiyano. Mayroon din tayong uri. So hindi tayo mga manok. 'Di ba? Sabi nila, hindi tayo mga manok, tayo ay mga agila. We are working under pressure, hindi over. Over pressure, hindi under. 'Di ba? Kaya kinakailangan sa lahat ng pagsubok maging matatag. Ang isang agilang sisiw pa, hindi niya kayang lumipad na lampas sa bagyo. Kaya kinakailangan ay ang lubusan pang pag-alalay, mga mahal na kapatid. Okay? So sa 26, tungo na tayo sa tao. Paglikha at sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So nandoon, nakita na natin yung uri natin, mga kapatid. Sa verse 26,
At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat. Ito yung uri natin. At sa mga ibon sa impapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa. At sa bawat umuusad na nagsisiusad. Next slide. Next. Sa ibabaw ng lupa. Next. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. So nandoon yung uri natin mga malapatid. Yung unang mga nabanggit natin, magkaroon ng mga ibon sa himpapawid, magkaroon ng mga hayop sa ilalim ng dagat, pero yung pagkalikha sa atin, nagkaroon ng dominion sa lahat ng nilalang. So nandoon yung uri natin mga malapatid, amateur God. Amen. Hallelujah. Okay, so isa pang quotation. Theophany is a human body that's glorified. Isa pang uri natin mga mahal na kapatid. Not exactly with flesh and blood. Ito yung glorified body na naghihintay sa atin mga malapatid. Yung mataas na uri, nabanggit kanina, mataas na uri ng tao. Mataas na uri ng human being, which is nagtataglay ng glorified body. So magiging maikli lang ako ngayon, mga malapatid. Theophany is a human body that's glorified. Not exactly with flesh and blood like it will be in its glorified stage, but it is of a form of a human body that doesn't eat, neither does it drink, but it's a body that's waiting for us as soon as we leave this one. Yung tinutukoy ay yung ating mga katawan, tong flesh. Now, in there, we enter into that body, and that's the kind of body that God was. For He said, let us make man in our own image and in our likeness. So nandoon mga mahal na kapatid, yung uri natin. Diba? Binigyan tayo ng laman dito sa ibabaw ng lupa upang magkaroon ng dominion sa lahat ng kanyang nilikha. Pero mayroong katawan na naghihintay sa atin which is glorified body na hindi na kinakailangan kumain, hindi na kinakailangan ng kahit na anuman mga malapatid, kundi iyon ay nasa perfect body. Diba? Isa pa, but you bypass your theophany, isa pang quotation, but you bypass your theophany and became but you bypass the theophany and became flesh man to be tempted by sin. And then, so ito pala yung pagkakatalaga sa atin. So ito din yung programa ng Diyos. But you bypass your theophany and became flesh man to be tempted by sin. And then, if this earthly tabernacle is dissolved, we have one already waiting. We have not yet the bodies. So ito yung pagkakatalaga sa atin mga malapatid. Ito yung programa sa atin to be tempted by the sin, mga malapatid. So lahat tayo nagkaroon ng kasalanan. Kung kaya nagkaroon din ng pagtutubos, mga malapatid. Yung binasa natin sa Colossians chapter 1, verse 12. Kinakailangan pa na magkaroon ng isang virgin born na baby para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Sapagkat ito ay mayroong kinalaman sa ating mga dugo. Ba? Kaya nga dugo ang pinangtubos sa atin sapagkat ang ating dugo, mga mahal na kapatid, ay subject to sin. Subject sa kasalanan. Siguro, minsan nga naiisip ko, tanggalin na lang natin tong dugo.
Pag tinanggal mo yung dugo mo, mga mahal na kapatid, try to look at this. Ikaw ay mamamatay. Ba? Kahit ikaw ay subject sa kasalanan, kinakailangan mo pa din yung dugo na yan. Sapagkat tayo ay nasa kalagayang laman, mga mahal na kapatid. Pag inalis yung dugo, mamamatay din ang katawan. Ba? At hindi natin basta-basta matatanggal yung dugo. Kasi nga may kinalaman ng kamatayan, mga mahal na kapatid. At kung pwede lamang nga talagang tanggalin yung dugo para mawala yung kasalanan, ay hindi na siguro nabayubay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo para sa atin, mga mahal na kapatid. Okay, so the first Adam fell. Nahulog sa kasalanan, mga mahal na kapatid, si Adan. Si Eva, siya ang unang nahulog at sinumpa ng Diyos ang lupa, sinumpa din ng Diyos ang babae. Ba? Pero ang second Adam, siya ang nagligtas sa atin. Pero ang Eva, mga mahal na kapatid, actually, tayo ay pangatlong Eva. Yung unang Eva, nahulog. Pangalawang Eva, ang Israel. Pinako nila ang Panginoong Hesukristo, hindi nila nakilala, nahulog. At ang pangatlong Eva is the bride of Christ, mga mahal na kapatid. So, we are claiming this na tayo yung pangatlong Eva. And next quotation, kung masundan mo Sister Ann, and after this man sinned, past tense, and after this man sinned, and after this man sinned, he marred that soul, yung unang Adan. He marred that soul, blackness, darkness come into it, and then God came down and lived in man, suffered with man, to redeem man. And the Holy Spirit come into man and drives the blackness and sin away from him and brings it back into perfect fellowship. So ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Nagkaroon agad ng action, mga mahal na kapatid. See the program, nagkaroon muna ng plano ang Panginoon sa kanyang kaisipan at pagkatapos ay nagsagawa siya ng plano, mga mahal na kapatid, iplinano niya at sabihin na natin na lahat ng tao ay nasa kaisipan ng Diyos pero ilan lamang yung nasa programa ng Diyos. Ba? At I hope nakasama tayo sa program ng Diyos na tayo maliligtas. And the Holy Spirit comes into man and drives the blackness and sin away from him and brings it back into perfect fellowship. A part of God. And now we, by the blood of Christ, who cleanses us from sin, we became sons and daughters of God. So nandoon, nakapasok na tayo sa programa ng Diyos, mga malapatid, dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Amen. Sa Romans chapter 5 verse 12, ating basahin. Romans 5 verse 12. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, I am talking about the sin, mga mahal na kapatid, na pumasok sa isang tao. Take note, isang tao lamang ang pinasukan ng kasalanan na ito at pagkatapos ay nadamay na. We are 7 billion people ngayon. At lahat ng yon ng kasalanan ng 7 billion na tao na yan ay nagpasimula lamang sa isang tao. At kung magiging aware tayo, mga malapatid, at bubulayin natin ito ng saglit, makikita natin na yung mga maliliit na bagay, mga malapatid, na kakaroon tayo ng kasalanan o napapasok ang kasalanan, nadadamay yan lahat yung sangkatauhan mo. Diba? Yung pagkatao mo ay balang araw nagkakaroon yan ng sabihin na nating stain. Isang kasalanan lamang na magpapasimula sa katauhan mo ay magkakaroon na ng mancha. Diba? At ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan,
at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Verse 13, 17. Talon tayo 17. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan, ng biyaya at kalooban ng katuwiran sa pamamagitan ng isa. So kinakailangan din pala mga malapatid ng isa na magtutuwid para magkaroon din ng katuwiran sa lahat. At ganun din sa pagkatao ng isang Kristiyano, kinakailangan magkaroon ng katuwiran sa kaniyang buhay. Diba? Sumunod sa programa ng Diyos, sumunod sa plano ng Diyos. At paano natin masusunod at makikita iyon? Sa pamamagitan din ng kaniyang salita, mga mahal na kapatid. Sa verse 18, kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikakaaring ganap ng buhay. Sabihin natin Amen. Diba? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, nagkaroon tayo ng katubusan. Isang gawa lamang. Diba? Sa pamamagitan ng isang gawa. Naalala niyo yung pangaral ni Pastor John na the day of small things, na kinakailangan nating pahalagahan ang mga maliliit na bagay sapagkat dyan sa mga maliliit na bagay na yan, minsan na-overlook natin, yun pala yung nagsisilbing nagiging malaking problema sa atin. Nagsimula lamang sa isang maliit na bagay. Kaya't kinakailangan natin maging sensitibo sa lahat, mga mahal na kapatid. Kaya ganyan dinitraining ang mga Kristiyano. May kanya-kanyang training, mga mahal na kapatid, ang bawat tao. Diba? Katulad na lamang sa profession. Ang sundalo, mayroon silang specific training. Ang pulis, may specific training lang. Ang sundalo, tinitrain sila sa gubat. Yung survival. Diba? Ang pulis, mayroon din naman survival, pero sila ay nasa urban, mga mahal na kapatid. Hindi sila pinapadala dyan sa kabundukan. Hindi sila pinapadala doon sa may mga gera. Diba? Mayroong specific na kalagayan, mga mahal na kapatid. At ganun din ang buhay ng isang Kristiyano. Mayroon ding specific training at kinakailangan yung unang-una doon ay matutunan nating masunod ang utos ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, mga mahal na kapatid. Okay, sa verse 19, sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isang marami ay magiging mga matuwid. So ganoon pala, mga mahal na kapatid, kung paano sumuway ang mga nauna sa atin, mga mahal na kapatid, sa pamamagitan din ng pagsunod, nagiging matuwid. Diba? So ganun din ang sa atin, mga mahal na kapatid. Kapag itutuwid natin yung ating sarili, nakikita na natin yung mali. Pag tumalima tayo, mga mahal na kapatid, ay magiging matuwid lahat ng bagay. Yeah? Sa Galatians chapter 5, verse 19, tingnan natin yung gawa ng laman, mga mahal na kapatid. Ito yung mga gawa ng laman na hindi nagiging matuwid. At hayag ang mga gawa ng mga laman sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, verse 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga kaalitan, mga pagkakampi, mga pagkakabaha-baghagi, mga hidwaang pananampalataya. So may mga ganun pala, mga mahal na kapatid. So nagsisimula sa mga maliliit na bagay lamang. Mga kapanaghilian, mga paglalasing, ito yung mga bagay na sekreto, mga malabadid. Yung mga sekretong hindi mo alam sa isang tao na mayroon palang ganitong bagay sa kanyang puso. At napakahirap nitong makita.
Mga kalayawan at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo. Tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi nagsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Hallelujah. So yung mga ganong mga gawa, mga malapatid, gawa ng laman, na hindi talaga tayo nakaprograma doon sa mga ganong bagay, ay minsan ay nangyayari yun sa atin sapagkat tayo ay nalilihis sa programa ng Diyos. So kung titingnan niyo yun, kung babasahin ninyo yung mga nabanggit na iyon na mga gawa ng laman, mga malapatid, kung babalaktarin ninyo yung opposite noon, doon papasok ang programa ng Diyos. Sa Ezekiel chapter 18 verse 20, tingnan natin na kapag nananatili ang isang tao sa kasalanan, namamatay pa lang kaluluwa nito. Kapag hindi natin naituwid, di ba, nagsimula sa isang maliit na bagay lamang, si Eva ay nadaya at lahat ng tao ay nagkaroon ng kasalanan. Sa isang tao naman, kapag nakagawa ng mali at nananatili sa maling mga gawain, mga mahal na kapatid, ay namamatay ang kaluluwa. Di ba? So nagkaroon tayo ng kamatayan. Lahat ng tao ay nagkaroon ng kamatayan. Ang isang babae, isang tao ay nagkasala. I hope na maging malinaw ito sa atin, mga mahal na kapatid. Ang kaluluwa, try natin sa English, Sturan, para makita natin. The soul that sin, it shall die. The Son shall not bear the iniquity of the Father, neither shall the Father bear the iniquity of the Son. Ito ang kausap nito, si Prophet Ezekiel, dumating yung mensahe na ito galing sa Diyos kay Prophet Ezekiel sapagkat nagkakaroon ng pagkakampi-kampi noon ang mga Israelita, mga malapatid. Kaya ipinahayag ng Diyos ang mga bagay na ito kay Ezekiel. Tingnan niyo mga mahal na kapatid, the Son shall not bear the iniquity of the Father. So mayroon na itong kinalaman sa individuality ng isang tao. Na kapag ang isang anak, mga mahal na kapatid, ay nagkaroon, o kaya ang ama ay nagkaroon ng pagkakasala, hindi dapat nito, walang anumang bagay dapat na may paparatang sa anak. Diba? Halimbawa, anak ko si Brother Jeremy, nagkaroon ako ng pagkakasala, hindi niya bibit-bitin yung iniquity na meron ako. Ito ay patungkol na mga malapatid sa mga tao. Ito ay labas na doon sa panahon ni Eva at ni Adan, mga malapatid. Sapagkat kung ganito yung mangyayari, ay wala sana tayong kasalanan. Na hindi dapat bit-bitin ng anak ang pagkakasala ng ama. Pero dito mga malapatid, sinasabi sa Ezekiel chapter 18 verse 20, na the Son shall not bear the iniquity of the Father, neither shall the Father bear the iniquity of the Son. Meron ng individuality. So ganoon din sa mga magkakapatid. The righteous of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Verse 21. But if the wicked will turn from all his sins that he has committed and keep all my statutes, yung pala tuntunan ng Panginoon, sabi niya, kapag ang isang makasalanan daw ay, ang isang makasalanan ay tumalikod sa kanyang mga maling ginagawa at sundin lahat ng palatuntunan ng Panginoon and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die. So mayroong pag-asang binigay ang Panginoon, mga mahal na kapatid. Ba? Kapag itatama daw natin yung ating mga pagkakamali, although tayo ay nagkakaroon ng pagkakasala, mayroong pa rin pinapakita dito na habag ang Panginoon. Sapagkat sabi pa nga dito sa Biblia, hindi gusto ng Diyos na ang masama ay namamatay. Hindi pala gusto yun ng Diyos. Ang gusto ng Diyos pala sa masama ay tumalikod sa kanyang mga maling ginagawa. Kaya hindi pala tayo dapat mag-judge ng mga masama. Kaya kahit yung mga mamamatay tao dyan, hindi pala natin pwedeng i-judge na hindi naligtas.
Kasi ang awa ng Diyos ay para sa lahat pala, mga mahal na kapatid. Kasi ang sabi dito sa verse 21, "But if the wicked will turn from all his sins that he has committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die." Hindi siya mamamatay. Ba? Next verse. "All his transgression," lahat ng kanyang pagkakasala that he has committed, they shall not be mentioned unto him. Amen. "In his righteousness that he has done, he shall live." So mayroon pang pag-asa. Kaya totoo yung sabing, hanggat may buhay, mayroong pag-asa. Mga mahal na kapatid. Okay, sa John chapter 3, verse 3, pero hindi porket tumalikod ka na sa pagkakasala mo, ayun na yun, mga mahal na kapatid. Basahin natin ang John chapter 3, verse 3. "Jesus answered and said unto him," ito ay may ang kausap ng Panginoon, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." Although ikaw ay tumalikod na sa mga maling ginagawa mo, ang mga tao sa kanilang mga maling ginagawa, mga mahal na kapatid, hindi pa rin para sa kanila ang kaharian ng Diyos. Except he will be born again, mga mahal na kapatid. Diba? Sa 5, verse 5, just run. So, hindi tayo lumalayo sa programa ng Diyos, mga mahal na kapatid. Meron pa rin programa dito. Jesus answered, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God." So, si Cecilia, yung bisita natin. Kahit pala Cecilia, talikuran natin yung pagkakasala natin. Although, maliligtas yung mayroong buhay yung kaluluwa natin. Ito ay tumutukoy hindi sa eternal life, kundi yung buhay na mayroon sa kaluluwa. Kasi iba yung patay na kaluluwa, ibig sabihin, ikaw ay nahulog na sa kamay ng Diyos na kahit anong sabi sa'yo, kahit sino pang makasulubong mo na ministro o kahit ano pang marinig mo na salita ng Diyos, hindi tatanggap yung kaluluwa mo kasi nga patay. Pero kapag tinalikuran mo yung pagkakasala mo, ang kaluluwa mo muling mabubuhay. At kapag itong buhay na kaluluwa na ito, nakatanggap ng salita ng Diyos, mayroong pag-asa, mga mahal na kapatid. So ang patay na kaluluwa, kahit anong sabi, mga mahal na kapatid, kahit anong pangangaral, hindi tumatanggap. Pero ang buhay, hanggat buhay, mayroong pag-asa. Amen. At dito, mga mahal na kapatid, ang pagkakaroon ng pag-asa ay ang makita natin ng katotohanan na kinakailangan mabautismuhan sa tubig para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Para maging malaya mga mahal na kapatid. At ang buhay na ito, buhay ng kaluluwa natin na ito ay magiging eternal na buhay. Amen. At ang sabi sa Acts 2:38, "Repent and be baptized." Magsisi. So nandoon na mga mahal na kapatid yung pagtalikod sa ating mga pagkakasala. Acts 38:39, ito ay hindi ako mag-elaborate ng napakaraming bagay dito. Binahagi na ito ni Brother Alex kanina. Ang unang sinabi ni Peter, he said unto them, "Repent." Diba? Mayroong repent. Pag mayroong repent, mga mahal na kapatid, mayroong pagtalikod sa iyong mga maling ginagawa. "And be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost." So mayroong pagtalikod, mayroong pagsisisi, at mayroong programa na talagang magkakaroon ng katubusan sa ating mga kaluluwa, mga mahal na kapatid. So hindi lamang magtatapos sa pagtalikod. Sa Romans chapter 3 verse 24, ang tanging nagbigay lamang ng ating kaligtasan ay ating Panginoon, mga mahal na kapatid. Romans 3:24, "Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad na kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus." 25, "Na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya
sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. So nandoon pa rin yung awa, mga mahal na kapatid. At kinakailangan nating makita ang programa ng Diyos para tayo ay patuloy na makalakad sa lakbayin na ito, mga mahal na kapatid. So ang Diyos, nagbigay siya ng plano. Ba? At kung titingnan natin yung meaning ng program, mga mahal na kapatid, sabi dito, a set of related measures. Ito yung program. Set of related measure. Mayroong mga measure, may mga sukat, mga mahal na kapatid, or activities with a particular long-term aim. So ano ba yung aim, mga mahal na kapatid? Ito yung point or direction. Ibig sabihin ng aim, yung pangmatagalang direksyon, mga mahal na kapatid. So ang Diyos nagbigay ng ganitong program. Nagbigay siya ng related measures para makita natin, mga mahal na kapatid, yung bagay na dapat nating makita. Kung titingnan natin ang program sa software, sabi dito sa dictionary, a series of coded software. So yung mga IT natin, alam ito. Yung software, yung pag-program, kinakailangan mayroong code, di ba? Kaya dahil hindi ka makakagawa ng system kung hindi ka muna dadaan sa code. Tama? A series of coded software instructions to control the operation of a computer or other machines. So ganun din pala sa atin. Para masunod natin yung palatuntunan ng Panginoon, mayroong binigay na code ang Panginoon. So ano yung code na yon? Ang kanyang mga salita. So provided na ba? Di ba? Provided na, mga mahal na kapatid. Ang program set of related measures. So para makita natin yung program ng malinaw, nagbigay ang Panginoon ng series of code. Kaya itong Bible natin, itong salita ng Panginoon, simula nung nakarinig ako simula nung ako ay naging Kristiyano, mga malapatid, nakarinig ng salita ng Diyos, 2007 pa, bata pa, hanggang ngayon hindi pa rin tapos. Di ba? Parang nagkakaroon pa ng series, napakaraming series. Ito ay code, mga malapatid, para mas lalo nating makita yung instruction. So ano ba yung code? O yung instruction, mga malapatid, ito ay mayroong intention. Ba, nagkakaroon ng Panginoon ng intention, kaya binigay niya yung code na yon. Ganon din sa programmer. Kinakailangan magkaroon ka ng intention kung para saan ba ito. At dapat yung intention na yon ay makita yon ng mga gagamit. Kaya tayo, mga malapatid, provided na lahat sa atin. Nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, at ang kinakailangan na lamang natin makita ay ang programa ng Diyos, the right program of God, para makontrol natin ng tama yung buhay natin. Diba? Although nandoon, ang Diyos ang may control ng lahat, pero talking about the predestination, talking about the free will, mga mahal na kapatid, ang may control din ng ating buhay, ang sarili natin, kasi ginawa tayo ng Diyos na mayroong free will. Hindi niya tayo ginawa na robot. Ba? Pero kung pwede lamang, sa aking mga panalangin, kung pwede lang, Panginoon, kontrolin mo ang buhay ko. Ba? Kung kontrolado ng Panginoon ang buhay natin, wala tayong pagkakasalang magagawa, mga mahal na kapatid. At alam natin na lahat ng ginagawa natin, mayroong kapalit, mga mahal na kapatid, mayroong mga consequence. Kaya yung mga ginagawa natin ngayon at yung mga nararanasan natin, may kinalaman yan sa mga naunang ginawa natin. Take note, ang Panginoon, bago niya lalangin ang isang bagay, mayroon munang una. Diba? Yung pinaka-intention niya, yung pangalawa, pinaka-intention niya yung palm tree, for example. Pero bago muna yung palm tree, gagawa muna siya ng lupa na pagtataniman ng palm tree. So ang buhay natin, ganun, mga mahal na kapatid. Bago tayo linikha ng Diyos, mayroong intensyon ng Panginoon sa atin. May instructions ang Panginoon sa atin. At ang free will natin, mga mahal na kapatid, ay ito ay isa sa nakitaan na nagpapalayo ng tao sa Diyos dahil sa free will. Kaya kung pwede lamang magpakontrol sa Panginoon,
papakontrol tayo. Pero ang Diyos hindi niya ginagawa, mga mahal na kapatid. Hallelujah. Sapagkat tayo ay nasa series of test. Hallelujah. So I hope na merong napulot ang bawat isa sa inyo, mga mahal na kapatid. Ito ay simple lamang. At ako ay nag-focus lamang sa program, plan and program of God. At I hope na mayroong nakuha po ang bawat isa at pinagpala kayo sa naibahagi sa hapon na ito. At ito ay maikli lang naman itong paksa dahil kailangan lang naman ng pagpapaliwanag at maunawaan natin kung paano ba natin masusunod yung programa ng Diyos. Diba? Katulad na lamang sa church program, kapag hindi mo nasunod yung church program o ng MC, ang church program ay barla-barlanggo. Diba? Walang kaayusan. Ganon din sa ating buhay, sa buhay Kristiyano. Kinakailangan natin na masunod ang programa ng Diyos. At para masunod ang programa ng Diyos, siya din ay nagbigay na ng paunang instructions. Nagbigay na ng code, series of code. At nandito sa Biblia, nasa kanyang mga salita, mga mahal na kapatid, at nasa kanya mismo. So kinakailangan na lang natin ay sumunod sa kanya. Amen. Sabi natin, amen, mga mahal na kapatid. Susunod tayo, mga mahal na kapatid, sa palatuntunan ng Diyos. At ayaw nating mamatay ang ating mga kaluluwa. So kapag nagkasala tayo, hindi natin nabigay pala ng hindi natin nahingian ng kapatawaran sa Panginoon. Yung pagkakasala na yon ay mananatili hanggang sa mamatay ang ating mga kaluluwa. Pag namatay ang ating kaluluwa, hindi natatanggap ng kahit na anumang salita ng Diyos. Diba? Kasi ang salita ng Diyos ay buhay. Pagpatay na, hindi natatanggap ng anumang buhay. Mga mahal na kapatid. At ingatan natin yung ating sarili. Hallelujah. Sa pamamagitan ng pananalangin natin sa ating Panginoon, sa kanyang pag-iingat sa atin. At nawa ay pagpalain po ang bawat isa at pinagpala po kayo sa hapon na ito. Hallelujah. At ang palakpakan ng ating Diyos sa buhay. Mga kapatid. At bago tayo magtapos, nung nakaraang Friday pala ay nadaanan ako nung parents ni Charlene, yung mama niya, sa Santo Domingo, at tinigilan talaga ako. At na-appreciate ko, mga mahal na kapatid, nag-i-invite sa atin. At kung lahat tayo available, punta tayo doon sa bahay nila. Sapat ba yung handa, Cecilia? Lahat kami pupunta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pwede ka nang umuwi ngayon. Sabihan mo na sila mama mo. Pagkatapos na manalangin. Punta ka agad sa bahay niya, tapos i-confirm mo kung ilan lang yung pwede. Ha? Ini-invite tayo kasi birthday ni Charlene. At sabi ko nga last week kay Cecilia, dahil nauna nang sinabi ni Cecilia na gusto tayong i-invite, tumanggi na ako. Sabi ko, hindi kami makakapunta niyan. Kasi unang-una, alam natin yung kalagayan ni Charlene at wala ding formal na paalam, mga mahal na kapatid, sa atin at maging sa akin. Ilang beses niya nang tinangka na kausapin ako, pero hanggang dun lang naman, chat-chat lang. At inihintay ko na pumunta dito sa church para dito mismo mag-usap. Kasi parang gusto akong kausapin doon sa may daanan. Hindi ako papayag nun. No, pwede mong kausapin si Charlene, no? At nawa ay, sabi nga natin, hanggat may buhay, may pag-asa. So nawa, yung kaluluwa ni Charlene ay hindi pa patay ang kaluluwa at handa pang tumanggap. At ngayon, may boyfriend siya ngayon, no? Pangatlong boyfriend niya. Oh, may pang-apat pa yan. Sana hindi na masundan. Kawawa naman yung taong nakatalaga para sa kanya. Kasi mayroon din akong, may kikwento pa tungkol dyan eh. Sa ibang araw na lang. Samahan niyo ako sa pagtayo, mga mahal na kapatid. Tayo manalangin. Hallelujah. Tayo yumuko at ibaba muli ang ating sarili, ating Panginoon. Dakilang Ama,
Muli ay nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na nag-i-enlighten sa bawat isa sa amin. Bagaman ito ay simple, bagaman ang iyong lingkod ay nag-struggle sa unahan, sa pagbabahagi ng iyong mga salita, I hope na pinagpala pa din po, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Sapagkat kahit mahina ang nangangaral sa unahan, kapag ang isang tagapakinig ay malago at sensitive, Panginoon, sa iyong mga salita, pagpapalain ito ng lubusan. At ito ay mayroong panghahawakan, Panginoon, na salita mo. At ang dalangin namin, Panginoon, patuloy na aming dalangin, magkaroon ng paglago sa aming puso, isipan at higit sa lahat sa aming kaluluwa. Nang sa ganon, ay patuloy kami, Panginoon, na pinagpapala ng iyong mga salita. Kahit gaano man, Panginoon, na hirap ng pinagdadaanan, kapag malago ang isang mananampalataya, ay pagpapalain pa din sa iyong mga salita. Hallelujah. At minsan pa, kami, Panginoon, ay papasalamat sa buhay namin na tinataglay sa hapon na ito. Simula ng mga nakaraan pang araw, na patuloy kaming nagigising sa aming mga higaan na mayroong pagkilala sa iyo. Ito ay malaking pasasalamat, Panginoon, sapagkat kami ay babangon na may Diyos kami sa aming buhay. Hallelujah. At patuloy, Panginoon, na naglilingap sa amin, tunay na nagkikare, at tunay, Panginoon, na gumagabay sa aming mga hakbangin. At minsan pa, Panginoon, sa kabila ng lahat ng aming pasasalamat, ay ang aming paghingi, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala sa iyong harapan. Sa lahat ng karimari-marim, kasuklam-suklam, at karumal-dumal na pagkakasala sa iyong harapan. Patawarin mo po kami, Panginoon. At humihingi din po kami, Panginoon, ng kagalingan sa lahat po ng aming mga kalagayang pisikal, sa aming katawan, specifically sa aming kapatid, Brother Robert. Hallelujah. Sa kanyang kalagayan, nakikita mo po, Panginoon, ang kanyang pagtitiis, ang kanyang paghihirap sa kanyang kalagayan. At nakikita mo rin po ang kanyang puso, Panginoon, na may eagerness sa pagpapatuloy sa iyo. Ikaw po ang magpagaling, Panginoon. Hallelujah. At sa lahat po ng aming pangangailangan, hindi na po namin iisa-isayin ang aming pangangailangan, Panginoon. Hallelujah, sapagkat ikaw po, Panginoon, ang nakakaalam ng lahat ng aming pangangailangan. Ikaw po, Diyos, pinagre-relayan namin sa lahat ng ito, sa lahat ng plano, at sa mga hakbangan namin na nakapaloob sa iyong programa. Ikaw po ang pinagre-relayan namin ng lahat ng ito. Masunod po ang iyong plano, programa, ang iyong kalooban sa aming buhay bilang kabataan. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Ating palakpakan natin Diyos na buhay, mga kapatid. Mayroon bang nais na magdagdag? Brother Joshua? May nais ka bang idagdag? Brother Jeremy? Brother Joshua? Brother Robert? At I hope na ang salita ng Diyos nakakabidin, mga malapatid talaga. At sana lagi natin nararanasan na bitin tayo sa salita ng ating Panginoon. Diba? Para kapag tayo ay nabibidin, ibig sabihin, sinyalis yan na mas lalo tayo nagdi-desire ng gawain ng kanyang mga salita. Hallelujah. So hindi na ako magpapaawit, mga malapatid. Kamayan po natin ang bawat isa. Sabihin natin, God bless you. At Sister Cecilia, pwede ka nang pumunta sa bahay niyo, sabihan mo si mama mo, 20.